Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin na Tinoro Sivilyara. Nako, grabe hugas kamay sa flood control. PBBM walang pake sa anomalya noon. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin ito. Itong balita patungkol po kay Senator Mark Villar, mga kababayan. Sabi po dito, Malacanang hindi na i-turn over ni Mark Villar ang 351 billion flood control master plan. Nako, walang natanggap na turnover mula kay DPWH Secretary Mark Villar. Si Secretary Bunuan, natanong din natin si Secretary Bunuan at sa kanyang pagkakaalam ay wala po siyang natanggap. Ay ginit po yan ni Press Officer Claire Castro. Na walang natanggap na master plan si DPWH Manuel Bunuan. Aba, teka lang. After 3 years, ngayon nyo lang sasabihin yan sa amin. Diba? Kung walang master plan, di sana kayo po ang gumawa ng master plan kasi kayo naman po ang nag-declare na napakaraming flood control projects na tapos na. Diba? Kayo naman po ang nagmalaki sa inyong zona. So ngayon mga kababayan, ang gusto nilang palabasin na kasalanan na naman po ito ng nakaraang administrasyon. Sa katauhan po ni former DPWH Secretary Mark Villar. Nako, sa panahon noon, napakaraming project mga kababayan. Napakarami pong ginagawa ni Senator Mark Villar, di ba? Ngayon po mga karibyo natin, sila po ang administrasyon. Sila po ngayon ang may hawak sa gobyerno pero pilit pa rin nilang sinisisi ang nakaraang administrasyon. Ano bang meron sa administrasyong ito? Gaya nga po ng sinasabi ko sa inyo mga kababayan mula noon pa, no? Kapag sila po ay nasusukol, sila ay naiipit sa isang issue, nila agad, isisisi nila sa nakaraang administrasyon mga kababayan. Nako, masanay na lang po tayo sa administrasyong ito na kapag nasusukol sa isang issue, ay sisi lang ng sisi. Hanggat may masisisi, isisi na nila. Diba? Wala nga talagang accountability ang mga ito, mga kababayan. Speaking of Secretary ng DPWH si Manuel Bunuan, ito naman po ang kanyang naging statement. Sabi po ng DPWH Secretary na si Manuel Bunuan, naniniwala po siya na tiwala pa rin sa kanya si PBBM. Idiwawa. Diba? Dapat nga nag-resign ka na eh. Ang kakapal ng mukha ninyo. Bilyones ang nawawala. Bilyones po ang nilulustay ninyo. Tapos ganyan, tiwala pa rin ang presidente sa kanya. Aba, anong klaseng presidente ito? Diba? Naniniwala si DPWH Secretary Manuel Bunuan na buo pa rin ang tiwala ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanya sa kabila ng mga pagkakabisto ng mga ghost flood control projects. Katunayan nga, inatasan na raw ng Pangulo si Bunuan na ituloy ang investigasyon sa mga proyekto. Nako po. Kayo ba mga kababayan, no? Real talk muna tayo. Kayo ba naniniwala kayong walang kinalaman sa mga ghost project, sa mga transaksyon sa DPWH? Itong mga contractors na ito, di ba? Kayo ba naniniwala na walang kinalaman itong si Secretary Bunuan dito sa mga contractors na ito?
dito sa mga tinatawag na ghost project na ito. Aba, aba. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? Pero ako, ito yung opinion ko lang naman. At sarili kong pag-iisip ito, hindi ko alam sa inyo. Pero ako, hindi talaga ako naniniwala na departamento mo, hindi mo alam, no? Wala kang kinalaman dyan sa mga project na yan. Ihawak mo ang department na yan. You should know, di ba? Anyway, eto pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Nako, sumagot na. Oy, palakpakan natin. Sumagot na po si Mayor Magalong dito po kay Congressman Richard Gomez. Ito, ribat kay Goma. Mayor Benji Magalong ibinida ang Baguio. Ito tila tugon sa banat ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Ibinida ni Mayor Magalong ang mga awards at achievements ng lungsod ng Baguio sa ilalim ng kanyang pamumuno. Yan hindi pahiya ka ngayon. Richard Gomez, bumaliktad Bumaliktad po si Congressman Richard Gomez at ngayon ay parang kumakampi na po dito kaya tambaluslos mga kababayan. Pinuna niya nga kahapon itong si Mayor Magalong na dapat bigyan muna niya ng pansin ang kanyang lugar, ang kanyang city bago daw makialam dito po sa Congress sa mga ibang dito sa flood control projects na ito. Ano ka ngayon? Nga ka ngayon Richard Gomez. Ito na nagpakita ng awards at achievements si Mayor Magalong. Okay? Ano pong inyong masasabi dyan? At eto pa. Nako, eto naman. Ito talaga, talagang bunganga nito pag mga issue, no? Parang mouthpiece ito ng ng Kongreso, Sabi po ni Ortega, nadadamay ang mga inosenteng, may inosente ba? Inosenteng kongresista na nagtatrabaho ng tapat. Marami sa ating mga kasamahan sa Kongreso ang tapat at naglilingkod sa kanilang mga distrito. They should not be unjustly affected. Di wag kayong magpa-apekto. Problema ba yun? Kung wala kayong, ginagawa. Ay, Ortega, makinig ka. Kung wala kayong kinalaman dyan po, sa flood control na yan, kung malinis po ang mga tunggristang sinasabi mo, di wag silang magsalita. Manahimik na lang sila kasi hindi naman sila ang iniimbestigahan. Bakit naman sila maapektuhan? Malamang sa malamang, tuwang-tuwa pa nga mga iyan. Dahil yung mga anay, di ba? Diyan sa Kongreso, sa House of Representatives ay nakaharap sa mga ganitong issue. Yung mga anay. Kung hindi naman kayo apektado, kung hindi kayo sangkot sa flood control projects, wag po kayong maging affected, di ba? Kasi mga professional naman kayo, di ba? Sabi niya po dito, they should not be unjustly affected by generalized criticism. Fairness demands that we separate the action of few from the reputation of the whole. Mali ka no? Wala namang ganong implication, no? Kung sino po yung sangkot, siya lang. Hindi naman nila lahat. Ikaw, sangkot ka ba? Damay ka kung sangkot ka. Pero kung hindi ka sangkot, di manahimik ka. And if you're trying, no? To make us look, no? That the Congress, the House of Representatives is still, no, trusted, ay nagkakamali ka, no? Sabi nga po ni Atty. Roy Aguanzon, hanggat nandyan po si Tambaluslos bilang speaker, no, hindi magiging mapayapa ang House of Representatives. Okay? Ayan, isaksak mo sa kokyote mo. Cute Cute po mga kokyote. Anyway, eto naman, Vice President Sara Duterte binira si President Bongbong Marcos Jr. Ito. VP Sara, PBBM, wapakel, walang pakialam noon sa anomalya sa flood control project. Aba, bakit inabot ng isang taon bago umaksyon?
Nabanggit namin yon kay BBM na gano'n ang ginagawa. Pero noon ay wala siyang reaksyon. Tapos biglang ngayon, mayroon na siyang reaksyon. Paniwala ko, ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha, na tingnan nyo, may ginawa naman kami. Nako, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya sa susunod na baha. Nako, pwede, di ba? Pwedeng pinaghahandaan lang nila yung mga excuse nila sa susunod na baha. Kasi biruin mo mga kabayan, no? Noong SONA po, di ba sinabi niya 5,000 pa. Ito, mag-justify sa sinasabi ni Vice President, di ba? Noong SONA po, sinabi niya 5,500 flood control tapos na. Then binaha. Tapos ito, sabi niya, binangga ng barko, di ba? O kung ano na lang yung palusot nila para lang ma-justify that there is really an existing unreal, no? Flood control projects. Yan. After a year, mga kabayan, tama yung sinabi niya ni BP Sara na walang pakialam kasi nag-continue pa yung mga project ng flood control, mga kabayan. Yung 5,500 flood control, umabot po ng 9,000 plus. Ibig sabihin mga kabayan, 3,000 plus pa ang kanilang nagawa na flood control projects. Diba? Walang nag-imbestiga, wala man lang nagsabi na, teka lang, parami ito, bilyones ito, nawawala sa atin. Umabot po ng 9,000 plus ang kanilang nagawang mga proyekto di amono, diyan sa mga flood control projects niyan. Tapos ngayon, bigla lang, out of the blue, eto na. After SONA mga kaubayan, eto na, nakafocus na ang lahat dito sa flood control project. Yung ibang mga issue nga, natahuban na, natakpan na, tulad po nung na-overdose, di ba? Wala na tayong pinag-usapan na iba kundi flood control na lang kasi yun naman ang gusto rin ng tao na malaman, di ba? Bigla lang after SONA, eto na nagkagulo na sa flood control projects, di ba? O kaya masasabi talaga nating walang pakialam ating Pangulo noon. Bakit ngayon concern na siya? Bakit? Dahil nasilip na ng taong bayan, nakita na ng taong bayan that may problema talaga dito sa flood control projects na ito. Di ba? Yun naman talaga ang totoo. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-uusapan, eto, Representative Panaligan denies hand in flood control projects flag by Senator Lacson. Nako, eto na, dagdi-deny na. In denial na po ang mga congressman na sila po ay sangkot dito sa flood control projects na ito. House Deputy Leader and Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan has denied involvement in the identification and implementation flood control projects in his district, which were flagged by Senator Panfilo Lacson in privileged speech. Ano to ngayon? O mag-aano na naman kayo, puro na kayo deny ng deny. Kung sa bagay, may isang balita rin na isang gobernador sa Bulacan ay hindi alam ang flood control projects. Diba? Ngayon, isa naman pong congressman ang walang alam sa flood control projects. At sinasabi ni Bunuan that there are ghost project. Ano to? Ghost project na nga. Ghost pa yung implementor. Sino? Sino po ang mga pumipirma dyan? Yun na lang ang hanapin natin, di ba? Sino po ang mga pumipirma para maisakatuparan ang flood control project na yan? Congressman? Governor? Mayor? Malamang siya malamang, no? Mayroon po isa sa kanila ang pumipirma dyan para matuluyan at sakatuparan yan. Diba? Kung sinasabi po ni Senator Lacson na itong si Panaligan ay involved dyan, malamang sa malamang mayroon pong pirma yan, di ba? Hindi naman po ob-ob itong si Lacson para sabihin, oops, teka lang, you are involved without evidence.
Pulis ka pa naman, impeach ka pa naman, di ba? Hmm. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. So yan mga kababayan, nako, nakita nyo naman po. Ha? Bukod pala sa paggawa no, ng flood control projects, pati rin yung mga repair
ah, ay gastos ng gobyerno. Wala ba tayong warranty? Warranty? Diba? Diba? Siguro dapat ngayon mag-isip na kayo. Senator Lacson, para dito po sa mga contractors na ito. Okay, sir. Kailan nyo yan for example lang kailan nyo yan matatapos? Pwede ba makahingi ng warranty? Diba? 10 years warranty, pwede na. Para makita natin kung matibay o hindi, diba? At least, parang ano tayo, parang mga gadget lang, may mga warranty na. Parang yun yung nakikita kong solusyon dito para maging maayos itong ginagawa nila patungkol po sa flood control project. Ngayon lang tayo maka-experience nito na magkaroon ng warranty. Yan ay opinion ko lang. Baka marinig ninyo, it's a very big help. No? 10-year warranty para po sa mga flood control projects na yan. Na yung pag yan pa talaga ay nasira. Siyempre, gagawin na nilang lahat para maging matibay yan. Nakakahiya po pag hindi nila na ano yung warranty, di ba? Pero, tinatablan ba ito ng mga hiya? Mukha kasing mga walang hiya na ito. Biruin mo, pinatatalo lang sa sugal. Millions pinatatalo sa sugal. Nako po. Anyway mga kabayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.